Gumigising ka sa umaga, ang pakiramdam ng iyong bibig ay parang natulog ka nang may subo-subong isang dakok na kusot o tuyong buhangin. Napakakapal ng laway malagkit at nakakairita. Aabutin mo ang baso ng tubig sa tabi ng iyong kama, magmumumog iinom at iisipin mong wala lang ito. Isa na namang ordinaryong umaga. Tumatanda na kasi, iyan ang madalas mong sabihin sa iyong sarili. Hindi ba, ngunit kailangan kitang pahintuin dyan mismo. Dahil ang kaisipang yan ang pagbabalewala. Na yan ang 5 segundong desisyon na kalimutan ito. At ipagpatuloy ang araw iyan ay maaring maging isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na pagkakamaling magagawa mo sa taong ito. Ako po si Dr. Paulo Garcia at ginugol ko ang aking mga dekada sa klinika sa pagmamasid sa mga pasyenteng pinagwawalang bahala ang mga sintomas na literal na isinisigaw na ng kanilang sariling katawan. Ang pagkakaroon ng tuyong bibig tuwing umaga ay isa sa mga sintomas na iyon. At alam ko, baka pagtawanan mo lang ito. Tuyong bibig lang naman, hindi inaatake sa puso. Walang matinding paninikip ng dibdib. Walang nakakapangambang bukol, tuyong bibig lang. Pero makinig ka ng mabuti dahil pagkatapos nating mag-usap ngayong araw, mag-iiba na ang pananaw mo sa simpleng panunuyo ng bibig na iyan. May isang malaking chain reaction o sunod-sunod na pinsalang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag nararanasan mo ito. At nagsisimula ito bago mo pa man idilat ang iyong mga mata. Ang pag-intindi rito ay hindi lang magpapagaan sa iyong pakiramdam tuwing umaga. Maaari nitong iligtas ang buhay mo mula sa malalang pulmonya, mula sa mga impeksyong gumagapang papunta sa iyong dugo, mula sa pagkalagas ng mga ngiping iningatan mo ng 60 taon, at mula sa biglaang paghina ng katawan na hindi nakita ng sinuman dahil lahat ay nakatingin sa ibang sakit, habang ang tunay na problema ay nagtatago lang pala sa loob ng iyong bibig. Hindi ito simpleng abala lang. Ito ay ang iyong katawan na nagwawagayway ng pulang bandera. Kaya ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong dapat mong gawin. Simulan natin sa pinakaumpisa. Pag-usapan natin ang isang bagay na halos buong buhay nating binabalewala, ang ating laway. Oo, alam ko. Walang taong gumigising at iniisip ang kanyang laway. Walang pumupunta sa doktor para sa annual check-up at nagtatanong, "Dok, kumusta po kaya ang laway ko?" Nandyan lang kasi ito palagi. At tulad ng mga bagay na palaging nandyan, hindi natin ito napapansin hanggang sa mawala ito. Pero unawain mo ito kapag naiintindihan mo kung ano talaga ang ginagawa ng laway, kung saan ito gawa, at kung anong himala ang ginagawa nito sa loob ng bibig mo bawat oras ng bawat araw, hinding-hindi mo na ito mamaliitin. Akala ng marami ang laway ay tubig lang na nasa loob ng bibig, ginawa para hindi dumikit ang kinakain nating pandesal o kanin sa ating mga ngipin o kaya'y lumalabas lang kapag nakakaamoy tayo ng masarap na ulam. Ang akalang iyan ay maling-mali. Ang laway ay isa sa pinakakomplikado at pinakamakapangyarihang biological fluid na ginagawa ng iyong katawan. Hindi ito simpleng tubig. Ito ay isang matapang na solusyon na patuloy na ginagawa ng iyong mga salivary glands 24 na oras. At ang ginagawa ng likidong ito ay kahanga-hanga. Isipin mo na lang, ang laway mo ay punong-puno ng mga panlaban sa mikrobyo, mga proteinang tinatawag na immunoglobulins, mga enzymes tulad ng lysozyme, at iba pang sangkap na sumusugpo sa mga bakterya, virus at fungi. Bago pa man sila makapinsala,
Hindi ito tamad na likido. Ito ay isang aktibong hukbong nagbabantay sa iyong bibig. Bawat lunok mo na ginagawa mo ng daan-daang beses sa isang araw nang hindi mo namamalayan ay nagpapadala ng alon ng proteksyon na nagwawali sa mga mikrobyo. Pababa sa asido ng iyong sikmura upang tunawin at patayin. Kapag kulang ka sa laway, walang nagwawalis. Naiiwan ang mga bakterya, dumadami sila nagtatayo ng sarili nilang kolonya at ang bibig mo ay nagiging isang pugad ng impeksyon. At hindi lang iyan ang trabaho ng laway. Dito nagsisimula ang pagtunaw ng pagkain. Bago pa man umabot sa sikmura mo, ang kinain mong almusal nagsimula na ang proseso ng digestion sa pamamagitan ng enzyme na amylase na nasa laway mo. Kapag ngumuya ka at humalo ang laway sa pagkain, hindi mo lang pinapalambot ang pagkain. Binabago mo ito sa pamamagitan ng kemikal na proseso. Kapag tuyo ang bibig mo, sirang-sira na ang proseso ng digestion mula pa lang sa unang kagat. Bumababa sa sikmura ang pagkain ng hindi handa. Para sa ating mga nagkakaedad, na medyo mahina na ang asido sa sikmura at hindi na kasing lakas ng dati ang bituka, ang aberyang ito sa simula pa lang ay may napakalaking epekto sa nutrisyon na nakukuha natin. Bukod pa rito, ang laway ang nagbabalanse ng asido sa bibig. Pagkatapos mong kumain, tumataas ang acid levels dahil ang mga bakterya ay naglalabas ng asido kapag kumakain sila ng natirang tinga. Ang enamel o ang matigas na balot ng ating ngipin ay marupok laban sa asidong ito. Ang laway ang nagsisilbing panlaban. Pinapatay nito ang asido at binibigyan ng tsansa ang ngipin na manatiling matibay. Kung walang sapat na laway, matagal na nakababad ang iyong ngipin sa asido. Dito nagsisimula ang mabilis na pagkabulok. Ang mga taong may tuyong bibig ay hindi lang basta nagkakaroon ng simpleng butas sa ngipin. Minsan, sa loob lang ng maikling panahon, nakakagulat ang bilis ng pagkasira ng kanilang mga ngipin. Ngunit heto ang pinakakritikal na kailangan mong maintindihan kung bakit mapanganib ang paggising ng may tuyong bibig. Ang laway ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang lumunok ng ligtas. Isipin mo yan. Subukan mong lumunok ngayon. Mapapansin mo kung gaano ito kadulas, kung paano binabalot ng laway ang lalamunan mo para gumalaw ng maayos ang mga kalamnan. Ang kinakain mo ay kailangang mabalot ng laway para maging isang buong masa na madaling itulak pababa sa lalamunan. Ngayon, subukan mong isipin na lumulunok ka ng tuyong biskwit o tuyong karne ng manok sa isang bibig na walang laway sa loob ng 8 oras. Ang pagkain ay hindi nabubuo. Nagkakadurog-durog ito, nagiging kalat at nawawalan ng kontrol. At ang pagkawala ng kontrol na yan ang magdadala sa atin sa pinakamalaking panganib. Ang medikal na tawag sa talamak na tuyong bibig ay xerostomia. Hindi lang ito basta pakiramdam. Ito ay totoong pagbagsak ng depensa ng katawan na pwedeng masukat ng mga doktor. Bawat gabi na natutulog ka, nang natutuyo ang iyong bibig, natutulog ka nang walang gwardiya. Ang balanseng kapaligiran sa loob ng iyong bibig ay nagiging isang magulong eksperimento kung saan ang mga pinakamatatapang at pinakamapinsalang mikrobyo ang nagiging hari. Ang malagkit na pakiramdam tuwing umaga ay hindi lang nakakainis, ito ang pisikal na ebidensya na naiwan sa iyong dila na ang iyong mga depensa ay bagsak buong gabi at may mga masasamang bagay na nangyari sa loob na ayaw mong makita sa ilalim ng mikroskopyo. Kaya sino o ano ang may kasalanan nito? Ano ang totoong nagdudulot nito? Dito ko kailangan ang buong atensyon mo.
Dahil kadalasan, hindi lang isa ang dahilan. Ito ay isang perfect storm o pagsasama-sama ng maraming salik na nagpapalala sa sitwasyon. At kapag narinig mo ang mga ito, sigurado akong makaka-relate ka sa isa o dalawa. Ang pinakamalaking salarin para sa karamihan ng mga Pilipinong edad 60 pataas ay ang mga maintenance na gamot. Hindi lang iisang gamot, kundi ang dami ng gamot na iniinom araw-araw. Mayroong higit sa 500 karaniwang inireresetang gamot na may side effect na pagkatuyo ng bibig. 500, kasama na dyan ang mga gamot sa high blood, mga pampaihi o diuretics, gamot sa allergy o antihistamines, gamot sa nervyos at depression, muscle relaxants gamot para sa problema sa pantog, at maging ang mga gamot para sa Parkinson's disease. Ang nakakalungkot na katotohanan ay bawat isang gamot ay maaaring magdulot ng kaunting panunuyo na baka hindi mo pa mapansin. Pero kapag umiinom ka ng 3, 4 o minsan 8 hanggang 10 iba't ibang gamot araw-araw na napakapangkaraniwan sa mga nakatatanda nating kababayan, ang epekto nito ay nagpapatong-patong. Sinisira ng mga gamot na ito ang mga signal ng ugat na naguutos sa iyong mga glands na gumawa ng laway. Naiiba rin ang daloy ng dugo patungo sa mga glands. Isipin mo na lang na ito ay isang pabrika kung saan ang mga order ay nawawala, ang mga materyales ay hindi dumarating, at ang kalahati ng mga empleyado ay hindi pumasok. Naroon ang pabrika, kaya pang gumawa, pero walang malinaw na utos, kaya halos tumigil ang produksyon. Baka napansin mo ito nang hindi mo inuugnay sa gamot. Matagal ka nang umiinom ng gamot sa puso at maayos naman ang pakiramdam mo. Tapos dinagdagan ka ng bagong gamot para sa kirot ng kasukasuan at unti-unti napansin mong natutuyo ang bibig mo tuwing umaga. Dahil hindi ito biglaan, hindi mo naiisip na gamot ang dahilan. At dahil akala natin ay normal lang ang dry mouth, hindi natin ito nirereklamo sa doktor. Pero dapat mong sabihin ito. Ang pangalawang malaking dahilan ay kung paano ka humihinga sa gabi. Tuwing natutulog dapat ay sa ilong tayo humihinga. Ang ilong natin ay ginawa para salain ang hangin, tanggalin ang alikabok, at painitin at bigyan ng halumigmig ang hangin bago pumasok sa baga. Ang bibig ay hindi ginawa para dyan. Kung humihinga ka sa bibig mo, tuwing natutulog, maaaring dahil may sipon ka, may allergy, may problema sa tabiki ng ilong, o kaya'y may obstructive sleep apnea. Sa loob ng 7 o 8 oras ang tuyong hangin ay patuloy na umiihip sa bawat basang bahagi ng iyong bibig. Isipin mo na nag-iwan ka ng isang platitong may tubig sa harap ng electric fan. Paggising mo, tuyong-tuyo na ito. Ganyan mismo ang nangyayari sa bibig mo. Ang kaunting laway na nagpoprotekta sa iyong ngipin at gilagid ay natutuyo, at ang naiiwan ay isang mainit at tuyong lugar na paboritong tirhan ng mga mapanganib na bakterya. Ang sleep apnea ay isang seryosong kondisyon na dapat nating bigyang diin. Ang mga taong may ganitong sakit ay humihinga sa bibig dahil bumabagsak at sumasara ang kanilang daanan ng hangin kapag natutulog. Nagbubukas ang bibig nila para mabuhay at makahinga. Kung ikaw ay humihilik ng napakalakas, madalas magising sa madaling araw, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit mahaba ang tulog mo, o napapansin ng asawa mo na tumitigil ang paghinga mo, ang tuyong bibig mo sa umaga ay hindi lang simpleng uhaw. Ito ay senyales na
Ang katawan mo ay nakikipaglaban para sa oxygen, habang ikaw ay natutulog. Minsan naman ang pagkatuyo ng bibig ay hindi lang side effect ng gamot o maling paghinga. Minsan ito ay mismong direktang sintomas ng isang nakatagong sakit na sumisira sa iyong katawan at humihingi ng atensyon. Ang diabetes ang pinakapangkaraniwan at pinakamapanganib na halimbawa nito. Para sa ating mga Pilipino na mahilig sa kanin-kakanin at matatamis, ang diabetes ay isang pambansang problema. Kapag mataas ang asukal sa dugo at hindi nakokontrol, sinisira nito ang lahat ng sistema ng katawan at hindi nakakaligtas ang mga salivary glands. Ang sobrang asukal ay sumisira sa mga maliliit na ugat ng dugo na nagbibigay ng nutrisyon sa mga glands, kaya humihina ang paggawa ng laway. Higit pa rito, ang kaunting laway na lumalabas ay nagiging matamis din dahil sa taas ng blood sugar. Ito ay parang paghahain na mo ng buffet na pagkain para sa mga mikrobyo sa loob ng bibig mo. Piyesta sila. Kaya meron kang tatlong problema: kaunting laway, matamis na laway, at mabilis na pagdami ng masasamang bakterya. Kung may diabetes ka at gumigising kang tuyo, ang bibig konektado, ang dalawang iyan at kailangan itong tutukan ng iyong doktor. Isa pang kondisyon na madalas hindi nalalaman ng mga tao sa loob ng maraming taon ay ang Sjögren's syndrome. Isa itong autoimmune disease kung saan ang sariling immune system ng katawan ay inaatake ang mga glands na gumagawa ng moisture, partikular ang sa laway at sa luha. Ang resulta, walang tigil na pagkatuyo ng bibig at ng mga mata na hindi nawawala kahit gaano karaming tubig ang inumin mo dahil ang problema ay sira ang mismong gumagawa nito. Madalas itong mangyari sa mga kababaihan lalo na kapag nasa menopausal stage na kahit na apektado rin ang mga kalalakihan. Marami ang nagtitiis sa sakit na ito. Akala nila ay normal lang na panunuyo ng mata at bibig dahil tumatanda na hanggang sa lumipas ang isang dekada bago malaman ang totoong sakit. Kung ang pagkatuyo ng bibig mo ay matindi at hindi natutulungan ng pag-inom ng tubig kung palaging tuyo ang iyong mga mata, at kung nakakaranas ka ng matinding pagod at pananakit ng kasukasuan panahon na para magpa-check up sa doktor para sa autoimmune disease. Nandyan din ang epekto ng sakit na Parkinson's rheuma o rheumatoid arthritis at mga pinsala sa ugat dahil sa radiation o operasyon. Ngunit hindi lang mga sakit ang dahilan, ang mismong pang-araw-araw na gawin natin ay malaking faktor. Ang dehydration o kakulangan sa tubig ay napakatalamak sa mga nakatatanda at hindi ito dahil sinasadya nilang hindi uminom. Physiological ito ang thirst mechanism o ang pakiramdam ng uhaw sa utak ay unti-unting nasisira o humihina habang tayo ay tumatanda. Maaari kang matinding kulang na sa tubig pero wala kang nararamdamang uhaw. Kapag kulang sa tubig ang katawan, nagdedesisyon ito kung alin ang uunahin, pananatilihin itong maayos ang presyon ng dugo, susuportahan ang mga bato, at pananatilihing basa ang puso at utak. Ang paggawa ng laway ay nasa pinakahuling listahan ng prioridad. Idagdag pa riyan ang mga paborito nating gawi, ang pag-inom ng kape, buong maghapon, ang pakikipag-inuman ng alak o beer sa gabi, at ang pagkain ng mga maalat tulad ng tuyo, bagoong at daing na humihigop ng tubig sa ating mga selula. Ang alak ay isang diuretic. Mas maraming tubig ang inilalabas mo sa pag-ihi kaysa sa ininom mo. Kung iinom ka sa gabi, bago matulog,
Matutulog kang dehydrated, walang laway, at paggising mo ang bibig mo ay parang disyerto. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari kung patuloy mong babaliwalain ito dahil ang bahaging ito ang magpapabago sa lahat. Dito natin makikita na ang simpleng abala sa umaga ay nakakonekta sa isang napakadelikadong sitwasyon. Ang pinakaagaran at nakakamatay na epekto ng matagalang pagkatuyo ng bibig ay ang tinatawag na aspiration pneumonia. Ipaliwanag ko ito ng malinaw dahil hindi ito katang-isip lang. Ito ay totoong-totoo at palaging namimiss ng marami. Ang aspiration pneumonia ay isang matinding impeksyon sa baga na nangyayari kapag ang mga tinga ng pagkain likido o kahit ang sarili mong laway na puno ng mikrobyo ay nalangha papunta sa baga imbes na malunok papunta sa sikmura. Ang daanan ng hangin at daanan ng pagkain ay magkatabi lang sa likod ng lalamunan. Tuwing lumulunok tayo, nagsasara ang daanan ng hangin nang wala pang isang segundo para makadaan ang pagkain ng ligtas. Kapag kulang sa laway ang pagkain, ay hindi madulas at hindi buo. Madali itong maghiwa-hiwalay. Kapag napunta ito sa maling daanan, lalo na sa mga matatanda, na mahina na ang reflex sa pag-ubo, dire-diretso ito sa baga. At dahil ang laway na naiwan sa tuyong bibig ay puno ng mga nakamamatay na bakterya, pagpasok nito sa mainit at madilim na baga, mabilis itong kakalat at magiging pulmonya. Ito ang isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit naoospital at namamatay ang mga matatandang edad 65 pataas. Hindi ito biro. Ang tuyong bibig ay direktang nagpapalala ng panganib na ito. Ang pangalawang komplikasyon ay ang pagkabulok ng ngipin at sakit sa gilagid. Dahil walang laway na naglilinis ang mga bakterya, ay kakainin ang iyong ngipin sa bilis na nakakagulat. Ang mga ngiping matitibay sa loob ng maraming dekada ay biglang mabubulok at lalambot sa loob lamang ng 1 o 2 taon. Aatakehin ng mga bakterya ang iyong gilagid, mamamaga ito at dudugo. At tandaan, ang nagdudugong gilagid ay isang bukas na pintuan. Papasok ang mga bakterya mula sa bibig patungo sa daloy ng iyong dugo. Maglalakbay sila papunta sa iyong puso, dadami sa mga ugat, at magpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Ang lahat ng ito ay nagsimula lang sa bibig na walang sapat na laway para protektahan ang sarili nito. Kaya ano ang dapat mong gawin? Ang pag-inom ng tubig ay mahalaga, ngunit hindi sa pamamagitan ng pag-isang lagok. Uminom ng pakonti-konti sa buong maghapon, maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama. Gumamit ng malambot na sipilyo at mag-floss. Iwasan ang mga mouthwash na may alcohol dahil lalo nitong patutuyuin ang bibig mo. Sa halip, magmumog ng maligamgam na tubig na may kaunting asin. Magnguya ng sugar-free gum para mapilitang gumawa ng laway ang iyong glands. Iwasan ang labis na kape-alak at sobrang aalat na pagkain. At higit sa lahat, kumonsulta sa iyong doktor at dentista. Ipacheck ang mga iniinom mong maintenance meds at baka pwedeng palitan o i-adjust ang oras ng pag-inom. Bago tayo maghiwalay, gusto kong huminto ka muna sandali. Huminga ka ng malalim. Gusto kong pakinggan mo ito, hindi lang gamit ang iyong isip, kundi gamit ang iyong puso. Sa ating mabilis na pag-usad sa buhay, lalo na kapag tayo ay nagkakaedad na madalas nating tinitiis ang mga maliliit na kirot at abala dahil ayaw na nating makadagdag sa alalahanin ng ating mga anak. Kaya ko pa to. Normal lang sa matanda yan. Ito ang mga salitang
Madalas nating ibulong sa ating sarili. Ngunit kapatid, ang iyong katawan ay isang sagradong templo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang pagtanda ay hindi dapat maging kasing kahulugan ng pagdurusa. Ang bawat senyales na ipinapadala ng iyong katawan, gaya ng tuyong bibig sa umaga, ay hindi isang parusa. Ito ay isang bulong ng pagmamahal ng iyong sariling sistema, nakikiusap na alagaan mo siya dahil marami pa siyang gustong maranasan kasama mo. Huwag mong hintayin na ang bulong ng iyong katawan ay maging isang malakas na sigaw ng sakit sa isang hospital bed. Ang pagtanda ng may dignidad at kalusugan ay nagmumula sa mga maliliit at tamang desisyon na ginagawa natin araw-araw. Protektahan mo ang sarili mo para patuloy mong maprotektahan at makasama ang mga taong mahal mo. Ito ay isang paalala mula sa inyong lingkod, Dr. Paulo Garcia. Kung ang mensaheng ito ay nakabukas sa iyong isipan at nagbigay ng halaga sa iyong araw, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong natutunan. I-click ang subscribe button para sa mas marami pang kaalaman at ibahagi ang bidyong ito sa inyong mga asawa, magulang at mga kaibigan. Baka ito na ang impormasyong magliligtas sa kanilang buhay.